Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryo ng liturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon ng kasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Bigyan niya nawa tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa buhay at upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sa diyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sa ngalan ng poon natin, paghahari kaniyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang huling linggo sa karaniwang panahon at minamarkahan ito ng ating pagdiriwang kay Kristo bilang ating hari at hari ng sanlibutan. Ibig sabihin, sa susunod na linggo, may panibago na tayong taon ng kalendaryo. At ang pagdiriwang natin kay Kristo bilang hari ay sumasalamin sa katapusan at darating ang ating Panginoon bilang hari ng sanlibutan. Kung magpupunta kayo sa Vatican City, meron kayo dong makikita na obelisk, no, yung parang poste. And then, yung obelisk na yun, nasa 4,000 years old na yun. At dati, ginagamit yun ng mga Ehipsyo bilang dambana o bilang bantayog para sa kanilang Diyos, ang Sun God. Pero dinala yun ng isang emperador na si Caligula, dinala sa Roma, at ngayon, dati kasi ang nakalagay doon sa ibabaw ng obelisk na yon ay araw. Bilang yung araw, yung tinuturing nilang Diyos. Pero ngayon, krusipiho na. At nakalagay doon, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ibig sabihin, Christ conquered, Christ now rules, Christ reigns supreme. At patunay iyon ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay higit pa at nananatili kaysa mga kaharian sa sanlibutan. Marami ng empire, marami ng kaharian ang dumating at umalis, nabuo at bumagsak. Pero ang paghahari ng ating Panginoon ay mananatili hanggang magpakailanman. Kaya nga ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, unang-una, Christus vincit. Christ has conquered. Sa ating una at ikalawang pagbasa, maririnig natin o narinig natin yung tungkol sa mga apocalyptic reading. Ibig sabihin, tungkol sa mga pahayag, tungkol sa mga katapusan. At narinig natin sa parehong pagbasa
sa unang pagbasa, ito ay naisulat noong pinepersecute o inuusig ang mga Hudyo. At dito, inaabangan at hinihintay nila ang pagdating ng kanilang totoong hari, walang iba kundi ang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang pagbasa naman narinig natin kung papaanong ang ating Panginoong Hesukristo nga ay siyang hari natin at Mesiyas. At ito ay nagpapahayag na ang Panginoon nating Hesukristo ang nagsakop sa ating lahat. Hindi lang sa ating mga Kristiyano, pero sa lahat ng tao. At dito, inaanyayahan tayo na sa buhay natin, pasakop din tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin ng pagpapasakop sa ating Panginoon? Na ibig sabihin, sa bawat sandali ng buhay natin, sa bawat araw, bawat oras, bawat desisyon, ay sana lagi nating pinipili na pasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, sana lagi nating pinipili ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan nun, talagang ina-acknowledge natin na bilang hari, tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Ang problema kasi minsan, hindi yung Panginoong Hesukristo yung hari natin sa buhay. Minsan, pera yung hari natin sa buhay. Minsan, yung sarili natin, yung hari natin sa buhay. Kaya pinapaalalahanan sa atin ngayon ng ating mga pagbasa, merong nag-iisang hari sa ating buhay at tayo ay inaanyayahan na pasakop sa hari na ito. At ang hari na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kung nanatili ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang paghahari mula noon hanggang magpakailanman, ganun din naman, panatilihin natin ang kanyang paghahari sa ating buhay hanggang magpakailanman. Pangalawa, Christus regnat. Christ rules. Ibig sabihin, si Kristo na ang namamahala. Si Kristo na ang nagiging alituntunin ng buhay. At ito rin mismo ang paanyaya sa ating lahat. Sino ba ang namamahala ng ating buhay? Sino ba yung naglalagay ng alituntunin ng ating buhay? Sa madaling salita, sino ba ang sinusunod natin sa ating buhay? At ang paalala sa atin, kung tinuturing natin na talagang hari ng ating buhay ang ating Panginoon, wala tayong ibang susundin kundi siya lamang. Wala tayong ibang susundan kundi siya lamang. Sa ating buhay, maraming naghahari-harian. Sa ating buhay, maraming gusto tayong gawing alipin. Sa ating buhay, maraming gustong tayo ay pamahalaan. Pero ang paalala sa atin, si Kristo bilang hari ang namamahala. Si Kristo bilang hari ang ating alituntunin. At sa buhay natin, ganun din naman yung imbitasyon. Kung sino man yung naghahari sa ating buhay, kung sino man ang namamahala, kung hindi man si Kristo, well, panahon na. Gawin na natin siyang tagapamahala ng ating buhay. Dahil kung minsan din, iba yung namamahala sa buhay natin. At kung iba yung namamahala sa buhay natin, iba rin ang mapupuntahan natin. Imbis na ang Diyos ang mapupuntahan natin sa dulo ng ating buhay, kung iba ang namamahala sa ating buhay, iba rin yung mapupuntahan natin sa ating buhay. And finally, Christus imperat. Ibig sabihin, Christ reigns supreme. Meaning, si Kristo ang naghahari sa lahat-lahat ng bagay. Sa lahat-lahat ng tao. At ang haring ito, bagamat parang natalo, parang nalupig, dahil naipako sa krus, pinapaalalahanan tayo ng kapistahang ito at ng mga pagbasa natin ng ating Panginoong Hesukristo bilang hari ay nagwagi na at kahit kailan hindi matatalo. Nagwagi na, nanalo na at kahit kailan hindi malulupig.
Kaya kanino pang tayong hari susunod? Siyempre, doon na sa hari na nagwagi. Doon sa hari na kahit kailanman hindi matatalo. At ang paalala sa atin, kahit saan, kahit kailan, kahit na ang akala natin natatalo na tayo sa buhay, kahit ang akala natin nalulupig na tayo, lagi nating tatandaan, si Kristo bilang hari ay nagwagi na. Siya ay nanalo na. At kung siya ang sinusundan natin, naturally speaking, logically speaking, tayo rin ay panalo na. At ito ang pinapaalalahanan sa atin ng ating mga pagbasa. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Si Kristo ay nagnanakop, si Kristo ang namamahala, si Kristo ang naghahari. Kaya kung sino pa naman ang hari natin sa ating buhay, ngayon pinapaalala sa atin, wala nang ibang dapat maghari sa buhay natin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Poong Jesus Nazareno. Viva Cristo Rey! Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa ating Diyos Ama upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin, Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan, at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan, at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinik sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil, upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ng daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa nila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtanawan nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay na aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya
na naghahari kasama mo at ng Espiritong patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa kabutihan mo, alay sa'yo, asap sa lahat ng puso. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ang tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundi ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin
at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at ang Haring Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.